Ah, good morning, nandito ako ngayon para i-discuss yung topic na naka-assign sa akin na dalawa, yung RFI at saka yung ABM procedures. Procedures for RFIs, IDSQP 0403. Purpose, the process of obtaining design information and clarification will often require initiating a request for information, RFI form, which a written statement of the fabrication and still detailed question. Para mabuo natin yung shop drawing natin, meron tayong RFI. Kalimitan, ina-RFI yung deviation sa design drawing, conflict sa design drawing, at saka yung clarification sa design drawing. Applications, RFIs are submitted through Fabricator PM electronically to the owner's designated representative for construction with a copy of the owner's designated representative for design. Bago tayo mag-RFI, itatanong muna natin kung kanino natin i-address yung RFI, yung project manager ng fabricator. Procedures for creating RFIs. Ito yung sinasabi ko na verify to LPM if you are going to use verify to LPM if you are going to use IDS RFI template or fabricator standard RFI template. Dalawa kasi yun. Meron tayong IDS RFI template at saka yung fabricator's RFI template. Kaya bago kayong magsimula ng RFI din, itatanong nyo kung ano gagamitin natin kung RFI, IDS RFI template ba o yung fabricator kung merong fabricator's RFI template. Instead of ASAP for the required date, sa ibang kasi, mga production, yung sa date response required, ilalagay nila ASAP. Kung nalilagay yung ASAP, ilagay natin kung kailan namin kailangan yung sagot yun, o dalawang araw o isang araw, which ipapakita ko yung mamaya sa data part ng presentation. Always make sure that all information are correct. Obvious naman na. Always use ang yung RFI template. Ang ginagawa kasi ng iba, kukuha sa job na dati, sisimas ng iba, tapos uling edit. Dapat ang ginagawa natin, yung RFI template ng IDS na blanco, kukunin natin yun, lalagyan natin ng entries, ano yung mga information na kailangan sa job, yun ang gagamitin natin all throughout the jobs. Orientation of the sketches should be uniform. Meron kasi mga sketches na ang orientation niya, merong naka-portrait, merong naka-landscape. So, di dapat isang orientation na may pakita rin ako ng sample. Ayan, sa sketch na to, babanggitin ko lang, yung RFI pala natin, may kasamang sketch yan. Pangalawa, dapat siya nakakombine. Kasi dati ang LPM sa US, nagrereklamo, bakit daw yung mga RFI natin hindi nakakombine. So dapat, pag gumawa tayo ng sketch, RFI sketch, nakakombine. So banggitin ko lang yung file naming muna. Ito yung binabanggit din kanina, simula pa nung mga ibang presenter, yung job number, yung 3-letter job code, SK, tapos yung RFI, yung RFI number. So ito na yung sinasabi kong maling orientation ng RFI sketches. Avoid shipping RFI, ito usual na nangyayari. Pag yung RFI natin naka-attach sa emails, hindi na kailangan nating i-ship yun para kahit sa cellphone sa LPM, mababasa na niya kaagad. Pero pag yung RFI natin ay more than 1 MB, ipopost natin sa Dropbox, yun, naka-zip yun. Yun ang usual na dapat gawin natin. Avoid multiple topics in the RFI. Ito, dati ng issue na yung RFI natin dapat
hindi siya multiple topics. Kasi, once na sinagot ng ano yon, sinagot ng fabricator, kalimitan, namimiss nilang sagutin pag multiple topics yung RFI natin. Ito, papakita ko lang yung sample ng IDS RFI template natin, ano? Yung RFI template natin includes the following. Ito, project. Ito yung sinasabi ko kanina kung kanino naka-address sa sino ang project manager ng fabricator. Ito yung fabricator. Ito yung date na ginawa. Ito yung sinasabi ko na date response required. Huwag natin lagyan ng ASAP. Kung pagkakadalawang araw, yun, ilagay natin pagkakadalawang araw. Ito yung detailer RFI number, nag-match sila dito. Ito yung, kung merong contractor RFI number. Ito yung affected sequence. Dapat, kung ano yung affected sequence dyan, ilagay natin. Ito yung LPM, ito yung subject ng RFI natin. Ito, hindi nakalagay. Dapat nakalagay yung reference design drawing natin. At the same time, huwag natin kalimutan yung revision level. Kasi, ginagawa sa US, sa LPM, chine-check ng LPM yan kung anong ginamit mong design, revision level ng design drawing mo. Pinuhuli nila. Dito naman, ano ko lang, no, bigyan ko lang ng emphasize yung RFI number. Kasi yung dapat sa PPM or yung document control ninyo, i-control niyo yung RFI number. Kasi minsan sa engineering, hihingi sila ng RFI number, hindi kontrolado. Pagdating sa US, nakita ng LPM, bakit yung RFI nyo, ginamit na pala. So, yun lang yun. Tapos, minsan, irorot cost nila. Dapat kontrolado natin yung RFI. Tsaka nakalag dapat yung RFI natin. Yun ang purpose ng RFI lag natin para matrace. Ito naman, yung information requested. Dapat ito, yung information requested, kung ano yung condition sa design na kailangan nating i-clarify, ka-clarify natin dito. At saka yung proceeding natin sa shop drawing natin, dapat nakalagay din dito at i-advise natin kung yung assumption natin ay tama ba. Yun ang para dito sa information requested. Ito yung sinasabi ko kanina na meron tayong sample ng fabricators RFI. So ito sample ng ng lane. Nandyan yung fabricator job number, customer, date, project, yung data response required, meron din, design drawing. Ang comments ko lang, dapat yung revision level natin, dapat naka-reflect sa, pag naglagay tayo ng design reference, dapat merong revision level. Ito yung RFI number niya. Ito, sample lang to, no? Pinapakita lang dito yung sketch. Reconcilable doon sa email ng para sa RFI. Ito kanina binanggit ko na yung ulitin ko lang yung job code 3 letter tapos SK tapos RFI number. Pakita ko lang yung body ng emails. Ay. Sorry. Ito yung subject line ng email natin na dapat naka-reflect yung RFI number. Tapos ito yung sinasabi ko kanina, yung RFI sketch natin dapat reconcilable doon sa reconcilable dito. Kasi minsan ang nagagawa natin iba yung dito, hindi siya nagmamatch doon sa pinapakita kong sketch kanina. At saka dito sa body ng emails natin, dapat meron kayong konting brief explanation dito sa pag gumawa kayo ng RFI. Dati kasi yung sa production, basta lang gumawa ng emails na wala namang explanation sa yung sa tungkol sa nila sa RFI. So, after nung RFI natin, meron tayong RFI response. If the response is vague, unclear, or incomplete, we need to get verification ASAP before being able to proceed.
Pag yung PPM, naka-receive kayo ng RFI response na sa tingin nyo vague, huwag nyong basta-basta susundin, ano? Kung kailangan ng follow-up RFI kayo. Kasi siguro kung susundin natin tapos mali yung intindi natin sa RFI, sigurado mali na yung ano natin, proceeding natin sa detail. Katulad ng sinasabi din kanina, kung kailangan ng follow-up RFI tayo. Ito, reminders lang, ano, yung katulad ng sinabi kanina, RFIs 1 MB or less can be attached to email. So, kung naka-attach sa email, hindi kailangan naka-zip. Kasi ang purpose nga, para makita kaagad ng LPM, kahit naka sa cellphone lang niya, nakikita niya kaagad yung RFI. RFIs more than 1 MB should be posted in the Dropbox and send proper notification to LPM. So yung more than 1 MB na RFI, naka-post sa Dropbox, tapos meron tayong proper notification. It will be better if the subject line would reflect the RFI's number. Ito yung sinasabi ko kanina, yung subject line natin, dapat naka-reflect yung RFI number. In the body of the email, there should be a brief explanation of the RFI. Katulad ng sinabi ko rin kanina, yung body ng email natin, merong brief explanation ng RFIs. So, yun yung sa RFI. Ngayon, sa ABM procedures naman, IDSQP 0404. Itong procedure na to, nabuo to nung meron pa tayong ABM department. Yung ABM procedure. Ang talagang intention dati nito, yung sa mga manual na jobs natin, pero applicable pa rin to sa mga model jobs natin, yung ABM procedures na to. The purpose of this procedure is to outline systematic approach for listing material in ABM for fabricators use in ordering material. So, ito na yung pinaka-systematic way ng pag-order ng material ng kada fabricator. ABM take-off is required for all detailing project unless instructed by fabricator that ABMs are not needed due to schedule consideration of the job. Meron tayong mga job na hindi na nila pinapa-ABM. Ayun naman ay yung may instruction naman yon. Banggitin ko lang pala na alam natin, bago ang lahat, bago magsimula ang job, ang ginagawa natin yung ABM. Ito na yung procedure for ABM based on bid or IFC drawing. Meron tayong kailangan na ABM or Advanced Bill of Materials. Meron tayong, ito yung MO set na yung pinakamarkahan ng ABM, MCS, Material Chain Summary. Bigyan ko lang ng, ng emphasis yung MCS. Minsan kasi nag-AEBM tayo ng ginagamit nating reference design drawing nasa bid reference. Malamang pag dumating yung IFC drawing yon, meron tayong revision. Doon papasok yung yung MCS, Material Chain Summary. Ibig sabihin, lahat ng revision sa ABM merong kaakibat na MCS. Next. Ito, sample lang to ng isang ABM, ginagamit nating ABM page or ABM Advanced Bill of Material. Banggitin ko lang, kada ABM page natin, naka-reflect yung, kung column siya, columns, tapos yung design reference, ganyan yung, yung procedure natin. Itong sample na to, nakapakita lang dito, revision 1, so, na-revise yan dahil merong RFI response. So, malamang, ulit-ulitin ko lang, meron tong equivalent na MCS. Ito, dito sa page number, usual naman na ginagawa natin, or depende kung merong mga instruction, yung 101, 102, 103 na page number. Yung dito sa numbering natin ng ABM. Ito yung revision level niya. Ito naman, papakita ko lang, bago pala ang lahat, kung mag-EEBM kayo, itanong nyo rin muna kung yung fabricator na yon, meron ba siyang sariling
EBM form. Baka kasi meron eh. So, halimbawa ito, Trinity Fabricators, base sa pagkakaintindi ko, wala silang standard na form ang ginamit yung dating job. Katulad din ng sinabi ko kanina, every EBM page, meron siyang naka-reflect kung ano siya, beams. Halimbawa, ito beams. Tapos, reference drawing. Ito yung sheet number niya, 207, no? Iba dun sa numbering na ginamit kanina. So, yan lang yun naman yung importante. Ito, i-highlight ko lang to, base lang sa pagkakaintindi ko dito sa ano na to, EBM na to. Meron siyang note na by American. Pagkakaalam ko, parang nakopy lang to sa dating job. Tapos, yun nga, tinatanong sila, ano ba yan? Hindi pa kami pwedeng bumili ng ano yan, ng parang export ba yon? So, i-emphasize ko lang na baka sa ABM nyo makakita kayo ng ganito, siguraduhin nyo kung talaga bang nasa specs yun or pagkakaintindi ko ulit, job specific tong by American na to. Next. Ito yung meal order o MO set na tinatawag natin sa IDS. Ito, papakita ko lang. File naming ulit, yung 5-number job code, 3-letter job code, MO, design drawing, ito yon. Siguraduhin nyo lang na yung file naming nyo ay yung design drawing, lahat ng design drawing nyo ay na ABM nyo. So, bilisan ko lang ha. Ito yung sample ng ito yung naka-reflect sa shop drawing natin. Material change. Ito yung sample ng material change na palagi kong binabanggit. Procedure for ABM listing. Ang IDS, merong standard. Bilisan ko lang. Yung katulad kanina, sinasabi ko, design drawing. Ito yung mga ini-ABM natin, columns, beams and girders, trusses, braces, purlins and girts. Hindi ko na lang isa-isahin. Monorail beams, rolled materials, base plate, tsaka edge angle. Kada fabricator, merong mga sariling standard, Yung base plate at tsaka edge angle sa ibang fabricator, 2 inches and below, tsaka angle, hindi na nila pinapa-EBM yun. So ito yung sample ng IDS na sinasabi natin na kung ginamit nyo to, kasama to sa ipapadala ninyo. Ito yung checklist ng items for EBM listing natin. Meron tayo niyan, tandaan nyo lang na meron tayong first edition na ginagamit. So, rolled materials, ito yung sample ng rolled materials natin. Kung meron kayong ini-EBM na rolled materials, meron kaakibat yan na rolled items. Ito naman yung standard ng rolling sketch guide natin. Ito yung yung guidelines. Ito yung sample ng rolled items. Pinapakita lang yung pinapakita lang yung ito pala. Pag na-void yung example lang to, ito kasi na-void yung rolled items na yon, hindi napadala. Kaya ang nangyari, na-fabricate. So, dapat, pag meron kayong void items na rolled items, or hindi lang rolled items, kailangan, kasi may sketch, papadala nyo rin yung sketch na void para hindi siya ma-fabricate. Ito, kung natapos niyo na yung EBM, submittal na, lahat ng kailangang ipadala, yung EBM sketches, MO set, EBM sheets. Pag nag-revise, meron tayong procedure for revising EBM due to RFI response. PPM shall advise the LPM on the revision, EBM submittal, CD hours, and support document. Revising IBM due to approval and reapproval return.
PPM shall then notify the LPM of the CD hours due to approval return and support documentation. Revised ABM and MCA shall be posted at the Dropbox by the DCO. So ito, MCS, hindi ko na lang pahabain. Yung MCS, basta pag nag-revise kayo ng ABM, meron kayong kaakibat na MCS. History ng, history lang to ng ABM, tsaka ginagamit lang to ng fabricator, tulong sa kanya para makapag-price sa kanya, makapag-price siya sa CD. Procedure, ito yung if reflects changes made on revising EBM.